Mayong buntag sa tanan. Narita maglangay kay ang oras gadagan. Ya, kamura man o. Wala ba ilang madugang? O sa gano'n nagkapilihan? San Miguel, Senior San Miguel. San Miguel, ipato na eh. Sige. Kaya magsugod ta, palihog, manindog ang tanan, naman sa itong opening prayer. Atong nagtahon, ang umarika. Umarika, O Espiritu Santo, una sa kalayo sa limong gugma. Ang mga kasing-kasing sa limong mga alagad, ipadala ang iyong Espiritu. Umarog na sila upang uno ang daway sa yuta. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, langit nun o labing gamahanan, tumuran sa kinadman, kaluoy, susya kaangayan. Nagadahay, pinasimba kami kanimo o labing gamahanan ng Diyos. Ini karong mga panahon na, nagadahay karotak na ang Diyos, na di kami nagkatigo. Nagito na mga mahan, kundo naman dahil kami mga kalapasan, ilabi na sa iyong mga kasubuan, dahil sa iyong simbahan, pasayluan taon kami. Sa mga panahon, huwag kami magpagkamanan sa aming pamilya, huwag kami magpagkamahan, magpagkaanak, magpagkainahan, pasayluan ang taon kami. Nagito na mga mahan, wala kami mahimo, kung wala ikaw sa among matag-usa kinabuhi. Busa karong rasa taknaa, amo maging drone sa matag-usa na mong kasing-kasing, nga ikaw ta maghari sa matag-usa ka namo, nga imong pagbuot o iladuman sa matag-usa ka namo, kamang imong mga tuyo, mga laraw, mauntay, maghari sa matag-usa namo ka, kasing-kasing kung walang wala. Diyos, galabing gamanan, hindi karong mga taknaa, ang pangayon mong lamdag, ang lamdag sa imong balang espiritu, na untay ngipukpo sa matag-usa kahuna-huna kasing-kasing, na masabtan ang pasatiunan ngayon ang mga pagtulunan diha sa imong simbahan. Kining tanan namahan, among gidayong pasalamatan sa ngalan ni Kristo nga mga Ginoo, uban sa panabang, panama, pangalihan sa mahal na Birhen Maria, ug sa among patron sa among lungsod, Senyor San Antonio Abad, iampo mo kami. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makasapa, maayong buntag. Unya ang program na to, maumang yun akong dadon, kining gitawag na to Apollo Genetics. Tingali, bago pa ni sinyuhang pandungog, o bago pa gining siguro mahitabo, karon pa siguro ni mahitabo, ini sa atong lungsod sa Carmen. Nga dunay pag-isgot mahitungod sa Apollo Genetics. So magpaila ko ako ni si Brad Marcelo Aho, gikan sa baryo sa Villaflor. Kaya Carmen ko, pero dikto ko nagdako o nagtubo sa Tagbilaran, mahitungod sa pagtuo. Ngano na doon ko dito sa Tagbilaran, tungkol kay maningpad ko sa panginabuhi. Apan siwa pa ko madung sa Tagbilaran, nataw kong Katoliko, pero nabalihin ko sa laing tinuhuan. Nabalihin ko kadali sa Baptist, nabalihin ko sa iglesia. Dito ko sa iglesia, nabunyagan, dito ko naglugay. Kabantay mo ng sapaan ng diha ng kanang boundary sa Batuan o Carmen. Kanang kamanayon, kanang kuba, diha ng treat deck, kaya giligo-liguhan ang mga vlogger. Kanang dapita diha. Diha ko gibunyagan. Tinaw mo ng sapa diha. Lami mo na kaliguan. Sugod tag-sadik, puutag di. Lami mo kaliguan diha. Diha po ko gibunyagan. O diha, nagdugay ko sa iglesia. Nga naman kay ahong tatay, mao may founder nga nagtukod sa iglesia sa Dios nga taga Kamanayon. Kanang boundary, kanang kilid, ang ngani yan nardi ako, pasiguro kaila mo. Natig laag man na, simula surusura, nandihuwag na. O diya, dugay ko, mga tuig 2011, 2011, 2012, 2013. Hangtod nga, nabalik ko Katoliko, mga 2014 na. So, pipila po ko katuig sa laing tinuan,
Sa damgo nga, para na mo, tinuod dyan ng iglesia. Kay bawa mo, sa laig tinuan, musugot mo sa di, ang paglantaw na mo sa Katoliko, maimpirno na tanan. Way Katoliko malangit. Mauni among paglantaw. Maunang kabantay mo kasagarang walihan sa laig tinuan, Katoliko. Ang Baptist, magwalik, Katoliko. Pentecostal, walihan, Katoliko. Iglesia ni Cristo, walihan, Katoliko. Kasagarang walihan, puro Katoliko. Nga naman na, kay paano na mo, why malangit sa Katoliko? Kay kasagaran sa Katoliko, padung na na maimperno, kanang naong sa iyong tapat, klasmita na Satanas dito, nga na mo panglataw. Mao kinahanglan na mo sa gawon, sa unsa man pag-agi sa pagsagaw, kinahanglan na mo walihan. Mao ang kabantay mo. Unya kini Katoliko kay walihan kay allergic man kaadto og laing tinuan. Kabantay mo, Bible study ta sister, mingon ni mga Katoliko, pasag ko brother. Hana. Kay kasagaran musugot ang sade. Kasagaran na tong Katoliko. Allergy tawag nang gitawag na tong Pangginoo. Magtapo pa dahil sa kapilya sa tinuod lang, asa po kapilya ha? Dahil mo magsaba. Ingon ng kapilya nga, Brad, lisod kayo magpaseminar sa akong kapilya, Brad. Nga naman, magtapo pa ng tayo kanding. Sus, pastilan, yung lisudan ay tapukon. Kaya ka ng tayo kanding, huwag yung tapukon. Lisod, mo na magtapo kay, muna hiling. Agi ingon na itong talay kapilya, moderator to. Lisod, tapukon to, mga kapilya, Brad. Nga naman, magtapo pa tayo kanding. Lisod na. Kaya ba mo, usara yung paagi ng Katoliko matapok. Gamitan na itong pagkaon. Tinood nila kasagaran na to. Kaya naman, kita mo, musugot sa mali. Mga naong matagkaon. Amen. Kana ba ito na yung magkaukos, magkahipo, matapog, mansutan. Kaya naman, na may kaon. O na nga, ingnan ko na itong moderator. Sige mga kabrad, ang labing mahing buhato na ito na yung mga Katoliko na ito. Kaupa na ito sa grupo. Magpakaon ta. Kung naatahin mo seminar, libre ho na to. Kaya di lagi matapog. O niya, kaya ba mo, kung sila kong problema sa Katoliko ron? Kaya ba mo sila problema sa Katoliko ron? Catechesis. Daghan kang mga Katoliko, nga wahin ka magkaagan o ganong Katoliko siya. Tanawan ni uban. Ganong ma-allergic, managlaing tinuan. Mayroon mo na madugay nga, enjoy mo po na, amo po ni, respetuhay na lang ta. Dili man ko na tao, diha po kayo sa enjoyha. Aray po ko, anak po ka diha. Dili man ko na tao, aray po ko mamatay. Mauray kasi ganang prinsipyo na to. Dini mo ko na bunagan ran, dini mo ko na tupo, bapo na mong tradisyon, mga manay na mo, at hindi po ko mapagamatay. Bisan og lantara na nga, wadoy kalibutan, kay bubarog lang is pagkatoliko. Malipay ito ta, pero mura ta og gitawag na to og maluya po. Papuso ta malipay. Mura pag malipay nga mura wa. Nga naman, malipay ta kanibarog sa pagkatoliko, pero maluoy ta kay nga naman, way kabangkagan og ganong katoliko. Pananglitan, og nataw kang Muslim, agtura po ka magpakamatay. Og nataw ka, og like tinuan, agtura po ka magpakamatay. Mo nang kinahanglan ningon si Kristo sa Juan 8:48 na pangitaa ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag ka nato kagawasan. Mo nang importante ang pagpangita sa kamatuoran, labi na pinagis pagpaminaw sa maayo ba lita. Nga na doon kung laing tinuan, usugot mo sa di. Nindot yun sa laing tinuan. Disiplinado. Makita dyan mo ang kalahian. Nga nung madisiplina man sa laing tinuan. Una, gamay rag libro. Ha? Bantay mo. Ang kauban na sa una, 30 kapin no me. So, penetrate sa pag-adyo sa pag-disiplina sa among pastor. Traintar agad ka bobo nga mo ang kanuna maneuver. So kanuna ati manon, madisiplina gyud. Mao na sa laing tinuan tagas tug sayang, tagas og buhok sa Katoliko labi na mga daga, mas taas pa ng bulsa kaysa sa shore. Tinodile. Tinod sa Katoliko og mosimba simpong ina. Tan-awa ng mga porma. Nayo ba nakatuman? Pero kasagaran labi ng mga batanon, hala na pabuo, hala na pakigol, hala na paburot-burot ang ilang lutot. Napay uban nga wanay likod, wanay likod gani. Way tabon, wala may likod. Kanaba?
Masay na? Backless? Okay. Ano man sa labay na ito ng Katoliko panahon o kasal? Gitukutan ba guna sa simbahan? Simple instruction, proper dress code, angayan o dili angayan, pagkasal pa, taman ras abaga, ano yung napatali, bukton di ay. Wala ko di man ito isakan ng maong sulong. Ano ipakita-kita man sulong. Delikado ka parang nagbisa. Kaya ba mo ni tentasyon? Amen. Tawag ba maadso man o murag samas Ginoo na natong pare. Pariharan po na nato. Mga nagkikinahanglan doon ng proper attire, proper dress code. Mga nagsalay, tinuan, madisiplina yun. Kamay naman, sa Katoliko, lisod di sinahon. Ang Katoliko, membro, 10,000 kabuo, usaray pare. Kung saan magdisiplina? Misas Katoliko, tagtulo, tagupat. Si Father Clyde, katong last na sign dire, tuwa dito ron sa Hitape. Hintano ako sa schedule, dito mo kung nagisi man. Lahat ko Father Clyde. Kaya na po kagitoyo dito, kag-seminar ko kapulositex dito sa ilang sa Gitape, parokya. Si Padre Jope, may nasay. Dito ko, tanaw ko, taglima silang padre. Domingo. Yang sao na pag-inukar pa, katikisis. Wala ang lugar. Mauna na ay gitawag doon. Ang simbahan nag-auhag lay empowerment. Kung saan man lay empowerment? I-empower ang mga laygo nga maoy mo tudlo sa kaubang mga laygo. Kaya usahay, kabantay mo, tagsari mga laygo nga mga istorya o pare. Kaya murag na ay gam, mauwaw ito ba? Pare na. Manang laygo to laygo kaya awanay mo kaya pare ka tag laygo. Manang nga na ay lay empowerment. Manang i-empower sa simbahan ang mga laygo nga kung saan pag-empower? Tudluan sa katekises. Manang usa sa pamaagi sa pagtudlo sa katekises, maugyod di ang apologetics. Kung gusto ka makahibaw ka ng Katoliko ka, pasiminar ang apologetics. Doon kaya po sa itawag mga meeting sa una, mga meeting ba? Kasi ganahan mo pa seminar niya, pero di ko mamugos. Maadyo man o ginamos kay pagkabilang una. Di ko mamugos. Kinsa ra gitong willing. Sa panahon ni Father Mark, duhara ka pilya ako sa seminar. Duhara. Wa mo ko mamugos. Dihara sa Kanaaga o sa Guadalupe. Kay ang Guadalupe kay nakita ko mag-live tiruan. Kami itong batanon, paseminar ako, pugos. Awak ko mamugos. Kaya problema sila hindi doon ako. Di mo ko mamugos. Mga itong karagubang kapilya nga, di ko kalimot. So, ino sila nga, kung gusto mo maliko na inyong mga membro, kung gusto mo mabalik ng inyong cluster, try ipaseminar o apologetics. Nga naman, ang changes na to, magsugod sa itong huna-huna. Kaya mo, ang Ginoo maging makausap sa itong kabag kinabuhi. Ang imong mama, imong silingan, imong amubana, di mo na may makausap. Ginoo ra gyud. Pero sa unsa mo pamagi nga mausap ka pinagi sa grasya sa Ginoo, kinahang paningkamot nga mo-operar ka. Sa unsang paagi nga mo-operar ka pagtuon sa doktrinas Katoliko. Kaya ako sa una sa tinuod lang, Katoliko mo kung may buot. Tinuod na. Di ka ko kasako sa Katoliko pa ko. Di ka ko kasako kamahanan mo. Mudagan ganing ko pampuon ko sa mga katekista sa during elementary o school. Lay the prayer, lay the prayer kay alphabetical order taron. Mo gawas ko. Nga naman, kaya ko kamauwan po, kamahanan mo. Karoon naman yung nakamaon ko sa pagtuong Katoliko, sa dali balik ko sa Katoliko. Kahibaw mo, sa iyang pagkatuon ko sa Katoliko, perting ni Dotas Katoliko yun. Ikumparar na ko sa laik tinuan, latso orang laik tinuan sa Katoliko pagtuong. Kung nakita nga ninyo ahong nakita, makaingon sa buong natunan ninyo, ang ahong natunan, makaingon mo, nga anhir ko sa Katoliko mamatay. Kaya sa tinuod lang, pangwarta hong toyo, nagpastor na ko. Lamay sa laig tinuan, musuko ba sa dito sa laig tinuan? Imagine na namin, Thursday prayer meeting, prayer, halal. Halal, asa na pa ng halal? Membro, ito na mura. Sunday worship, Domingo, lain na pong halal. Napay 10%. Tanang membro, kuhaan ng 10%. Butang tao na ako'y duha ka sakop na maestra. Pilay maestra ron, 30. Kuhaan 10%, 3,000. Duha, na ako 6,000. What if na ako'y membro Siman? OFW? They ensure na kung binuha? O ya, usa na may humpunan. Biblia. Ya pila ra pa rin Katoliko, pag walis mga Katoliko, pag ina din mga Katoliko, dilin kay ilaw ng mga Katoliko.
Kay kasagaran sa Katoliko, sig sabat-sabat, way sabot-sabot. Amen! Mao, di really lang. Tanawa ko na yung Katoliko usahay magampo o rosaryo. Tanawa ko na. Wa pa kini maghuman, maghimaya ka Maria, ni suntoy na itong maong Santa Maria. Gugod, pas-pas ka to. Naingon mag-series o claim, pas. Gugod. O na napay uman, mag-rosaryo. Tanawa ko na yung uman, mao pa kini pagsugod. Maghimaya ka Maria na puro ka sa grasya. Tanawa ko na. Nagkasabot ka na sa gyampo. Ultimo, manuktan, manghuyang. Samot, nagdato, ang ganda na pa. Bawa na nga, dali rawalihan ang katang Katoliko sa laing tinuan. Kaya kita, labi ng ubang Katoliko kay allergy sa laing tinuan. Makakita, ganina o ganang pastor ng ganda o Biblia, manirado, nagbalay. Adi rin, putanan ko kasagaran. Ya, Brad, mag-study, Brad. Di, Brad, fast, Brad, kaya napakoy buhaton, Brad, napakoy trabaho, Brad. May nga na. Pero ang mga palay tinuan, di magdag Biblia, relief goals sa nag-on, abre na putahan sa mga Katoliko. Pastor, dali, pastor. Nga na, nangubang. Based on our experience, nasa aming life, tinuan sa una. Pero, nga nung nibalay kong Katoliko, usa na doon, umikan sa kamatuoran. Kung kining simbahan ng Katoliko, di pa tinungkod ni Kristo, hagpayar ko, di ko balik anyway. Nga naman, kasagaran sa Katoliko, padlumon. Sa prisuhan, Katoliko pertinagana. Sa buwangan ko, Katoliko ito gamasyada. O niya, diskuhan, Katoliko ka tuwan-tuwan. Samot, nas imnanan, Katoliko ay gahari. Kung di pa ni tinukod ni Kristo, ni simbahan, di ko mabalik. Pero kay tinukod ba ni Kristo, ni pali ko dili gumikan sa libro, gumikan kay kining simbahan, iya ni Kristo. Palakpakan na to ang Ginoo. Mao nga, pagbalik daw Katoliko, usas ahog gitunan gyud. Number 1, sa diyan nasayod na ko nga, why laing simbahan nga makasumpay balik ngadto sa panahon sa mga apostoles Katoliko ra. Pero kini 40s ra ni, gamay ra ni patikim ra ni. Diba niya, why laing simbahan nga makasumpay balik ngadto sa mga apostoles Katoliko ra simbahan. Nya usas sa mga kurso, kay mao man ang social studies, pagtuon sa dagan sa pagkalibutan, kasaysayan. Pag-search ko na ko sa di gyud ato ikalalis nga ang buktong simbahan nga makasumpay balik ngadto sa panahon sa mga apostoles Katoliko ra. Wa di na kana mga laing tinukod ra pastor. Giparehistro sa Security and Exchange Commission, mo na kung ipalimpad ninyo ang inyong kalan, ayaw ipalimpad sa simbahan nga tinukod ang tao. Karang ka pastor pala ka. Oh, kaya pala ka? Taga dili ba to? Taga dili na. Katoliko magina sa una, Katoliko ra. Nang anak si Steve, sokong anak Steve na ko. Kana si Steve, yung anak ko no. Sokong kaya na. Oh, kaya ko na, sokong ka na yun. Ya, ayaw ko ka, words kay si Bigay, si Faiz, bahala ka na guys. Nga, ano mo na mag-abot niya. Minsan pa, dito ko mo, mga diskasyon, asa ko mo sibog. Minsan pag kinsa mga pastor na, di na mo sibugan. Di ba na diskasyon lang? Biblia is buta. Di ko mo sibog ang mga pastora. Nga naman, sa Jeremias 23:21, nang lakaw ng mga tawhan na pirwa o subuwa. Ang Ginoo man ang ingon na. Asa ba ilang authority? Yung manudlo. Sige, panawais Katoliko, tanaw na. Ang larawan ko sa Santo Niño sa Cebu, mao ko na hinungdan sa linog o pagso. Pasangin lang ang mga katuridon to. Kay kumikan ko sa pagsimba o Diyos-Diyosan. Kung nga, hindi ko sila, pagmata na mong mga Katoliko, pagbalik daw Katoliko, unang hong itunan kinigog, nganong ang Katoliko na ay larawan. Mo ba? Nganong naman tayo larawan? Pwede ba tayo simba o ay larawan? Parang kumikan sa ato mga imahen, maon naging pasangin lang sa mga tinuan nga sige na kuno bagjog linog ron. Ala, usaw man na ito na isip Katoliko. Usaw man na ito na. Ang atong tubag niya na, nga nung ang Katoliko na ilarawan, atong ibasi sa kinigitawag na itong pagtulunan sa simbahan, di ta magkamao atuwa nga rason. Kamay sa simbahan, kaya di yun masipyat. Simbahan man eh. Matod pa sa atong catechism, mauni official ato na doktrina. Official nga catechism. So, talaan na ito, tibok kalibutan, mauni itong official. Basahon ako ha, paminaw lang mo. Na English man eh, kamo na sabot. The sacred image, the liturgical icon,
principally represents Christ. It cannot represent the invincible and incomprehensible God, but the incarnation of the Son of God has ushered in a new economy of images. Christian iconography expresses in images the same gospel message that Scripture communicates by words. Image and word illuminate each other. All the signs in the liturgical celebrations are related to Christ, as are sacred images of the Holy Mother of God and of the saints as well. They truly signify Christ, who is glorified in them. Nasabtaan? English pa po lagi. Bitaw, ang mga balaan na imahe, ang mga gitawag tong simbolo sa liturgal na itong mga buhat, principally, ingon ang simbahan, it represents Christ. Nagrepresentar kining tanan ni Kristo. Bago taog liturgical icon, kanang matang makita nato diha sa ato ang pagsimba, gikan sa bumbong, sa sahog, sa design, sa ingon ani, mga purma, mga imahen, apil ng kandila, nagrepresentar na tanan o nagpunting na ngadto ni Kristo. Pinaagi sa mga larawan sa mga santos, ningon ang simbahan. Pinaagi sa mga larawan sa mga santos, all the signs in the liturgical celebration are related to Christ, as are sacred images. Sa ato pa, pinaagi sa mga balaang mga imahen, ilabi na ang imahen ni Santa Maria o sa mga santos. Masa gingon? Masa gingon din? It is related to Christ. Sa ato pa, nagpunting rani ngadto kang Kristo. Sa ato pa, ang tumaw nanong naatay mga imahen, aron mas modmod hiduol tagsamot ni Kristo. Kay matod pa diri kay pinaagin kanila na himaya si Kristo. Mauna nga ang rason ni ay ganong naasa ng turing apad gagi suroy na to. O mata kay bang kanong gisuroy ni? Ang ato kay dito awo na nga tong patron sa ido. Awon mo kay bujagol ni kada kapilya. Di na mo sunod. Ang rason niya, mapahinumduman ta nga pinaagi na San Antonio Abad, San Isidro, na himaya si Kristo aning mga tawanan. Ang punto na to, nga nung gipinirit na to, wala to simbahan ng mga larawan ha? Maubitaw nga, sa atong katikisin, niingon pag idiliyo atong dasunan, sa 2132. Masa may ingon dire, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribe idols. And then, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa ato pa, ang Kristohanon nga pagrespeto, pagtahod sa mga imahen, wala kining mahisupak sa unang sugo nga nagdili sa paghimo og Diyosan. Ang pagtahod nga atong gihatag diha sa maong imahin, naghatod na sa giimahinan. Sa ato pa sa gilarawanan. Sa ato pa, kung atong gitahod sa San Antonio, ato usab gitahod mismo ang gilarawanan nga mao sa San Antonio Abad. Sa ato pa, dili lang kutob sa larawan, kung dili sa gilarawanan. Tarawa, the honor paid to the images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Unsa gingon simbahan, ang atong gihatag respeto gitawag ng veneration, pagrespeto, dili adoration nga pagsimba sa Dios lamang. Mao na way ang Katoliko nga nag-isip nga ang imahin Dios natong Katoliko. Di man diha? O wapoy Katolikong nagunahuna nga ang larawan gamahanan. Diha bitay na yung kapilya ingon tugupan. Nindot og pikas nga larawan brad. Nga naman gamahanan jud. Ganun kayo kagamahanan. Gisod og kahon. Una murag protektado, murag original dito brad. Kaya nagpikas, murag piking ni kay Abri naman. Piking ko. Mas gamahanan ko. Why Katolikong kauna-una nga gamahanan ang larawan. Oy brad, nga naman lagi nga panahon sa exorcism, kundutan o crucifix nang maong mayawaan, muswagit man. Ang maong gamahanan niya, ang pulo nga naka-attach, pinaagis pagampo sa maong imahen. Kaya blisingan mo na, mabitaw ka mo, publishing ito ng inyong mga imahen, larawan kay pinagi sa maong pulo o pagampo, mabalaan ang usa ka butang. Muna gingon sa Efeso 5 versikulo 26, pinagi sa pulo og tubig, mabalaan ang usa ka butang. Muna pare mag-blessing,
Nga katong mo gamit ini, na-appeal ka sa prayer sa simbahan. Mao na magsuot ka kwintas, cross, sacramentals, mga kanas scapulars, medals, pagsuot, katoliko ba ta? Kunya ba ta mag-isip nga gamahan na? Ang ato lang nga, ma-appeal ta sa prayer sa simbahan ng katong tao nga naggamit ini. Mao na, sa to pa, Brad, pinaagi ani mga larawan na di ay, atong mahinumduman, mas musamutag kaduol ni Kristo. Kung nagamit di ay kao kining imahin, altar sa inyong balay, kinahanglan nga musamot ka kaduol ni Kristo. Kay kung dili ka maduol ni Kristo, kung nakaimahin na napalayo ng Kristo, ni samot ng kalayo, igamit ang mga imahin sa simbahan, pinaagi sa imong negosyo, pero ni samot ng kalayo sa pagtuong katoliko, na ang imong larawan, gihimo ni mong patuo, paswerte mo. Nagbutang ka o kining gitawag ito crucifix, pero sa kilid po, dapat iring nga ngana, na pibuda nga katanga mo kwarta, na nagsimba ka o Diyos-Diyosan niya na. Ay, once nga cross, why lain nga pangpaswerte? Ayaw salig sa swerte. Kaya di magpaswertihan itong kinabuhi. Amen. Paggrasyahay sa Ginoo ni. Amen. Ayaw salig sa swerte. Ayaw ipanimpad ko kung galing ko na swerte. Sabi ko na yung tag-Chinese, di man tag-Chinese. Ipanimpad ang atong kinabuhi sa kaluoy sa Diyos. Kaluoy na tanan Dili ipaswertihan. Uy, swerte so kaya na siya, kaya kauman yung bata. Uy, sa paswertihan na nila. Paningkamot na uban sa kaluoy sa Diyos. Kung ang inyong mga tindahan, butang mo cross, butang mo San Miguel, then apay iring, hawit mo ka ng kasana, nananganag, kaway-kaway, pungsoy, ayaw mo na kay usan as pamaagay ang idili sa Biblia nga pagsimba o Diyos, Diyos. Nasabtan? Ay nga narandagan sa Biblia. Kaya ba mo, di ba niya? Nga nung naghimo ang larawan, ang simbahan ng larawan, pwede nagsimba na to, pwede ba tayo makasimba o may larawan? Pero ganong na may larawan, kay pinaagi nila, makahinumdom ta, mas dalitang makahinumdom sa Ebanghelyo. Kaya ang mensahe sa maong imahen, samara sa mensahe sa Ebanghelyo sa Biblia. Kung naging ang simbahan, no? Tara mo, Christian iconography expresses in images the same gospel message that Scripture communicates by words. Sa ato pa ang mensahe nga makuha nato sa mga imahen, tabla samara nga sa mensahe nga atong makuha sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, pinagis pulong. Ang Ebanghelyo nga naa sa larawan, gipaagi sa maong imahen. Mao na kung unsay makuha natong imahen, pananglitan. Kung makakita ka o crucifix, Kristo nga gilansang sa krus, ano sa may mensahe na? Nga naay Ginoo nga nagpakamatay, nga naay Ginoong nag-antos, kana bang maong mensahe, wa ba nas Biblia? Ang pangutan na nasupak ba nas Biblia? Wa! Pagpahinumdum na to, lisod kayo kay bawo mo, o kaibaw ko, nga kung mag-ampo, taugway lang, nalarawan nga makita, pilting lisura yan po. Mag-ampo man ta through words, piragis ng bapa, pero ang focus, maka-focus ka ta. Kaya panahon ka niyo mag-rosaryo ta, kabantay mo, panahon ta mag-rosaryo ta, sorry na, maghimaya ka man na puno ka sa grasya, una kay paak man na yung pagtakog lamo. Maghimaya ka man na puno ka sa grasya, dagpak ka mong lamo. Maghimayag ka puno ka sa grasya, maghimayag ka man puno ka sa grasya, nakipag maglamok, idagpak ang maong bagta, ipag maglamok, pag ampo pa, ingon na yung pisting, maning lamok ka ni, nagrosaryo, imagine na, manungo pa, fragile kayo ta, maglisod ta og focus, dali tang madistract, dili sayon. Mao bitang kung magrosaryo ta, kinahanglan pagbo ng mga suga sa balay, magdagkot sa kandila, iputang na to dapit sa altar. Unsa may rason na? Para makafocus ta o makahuna-huna ta giunsa pag kinabuhi ni San Antonio Abad, San Isidro Labrador, sa dihang buhi pa sila nining kalibutan na giunsa nila pagsunod kang Kristo. Mao na ang rason diha ngano na atay larawan aron mapahinumduman ta ni mga tawhana nga atong gidangpan nga isip patron nga kining mga tawhana nga nga santos nagkinabuhi sila nga Dios doon sa pagsunod ni Hesus. Kung ang imong pag-ila sa larawan dili makapaduol ni Kristo, sayop na dili na magtudlos katoliko. Kinahanglan nga kita nga naghimog larawan mas maduol pa ta ni Kristo. Kay pinaagi nila gihimaya si Kristo. Tanawa. Ang ato patron si San Antonio Abad. Si San Antonio Abad ba mapaubsanon dili? Mapaub sanon. O niya kita, mapausalan ba na? Ha?
masuko man ganita o kining gitawag na to di ta ma-invite sa tong silingan o birthday. Ha? O invite po birthday, kusog ra ba manaway? Naunsa ko ilang spaghetti, luspad man. Maupay gipakaon mo may manaway. Masina? Anak ba sa San Antonio Abad? Ha? Panahon ba o ay mga tentasyon? Dali bang matintal si San Antonio Abad? Dili. Unya kita. Di ba ta maghilabot sa atong silingan? Unsa? Di ba na ito i-chismis ito silingan? Mauna nga, gipahinumduman ta, nga kita, basin ba ang atong pagkinabuhi? Wa na masundog sa pagkinabuhi na San Antonio. Giunsa nila pagsunod kang Kristo. Mauman sa naitudlo simbahan. Maubitaw, nga pinaagi sa Biblia, mato pa sa Biblia, sa unang Korinto 11, versikulo 1. Sundan ninyo ako, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. Follow me as I follow Christ. Ingon sa Pablo, sundan ninyo ko. Ingon nga ako mismo nagsunod kang Kristo. O nang nga nabot ikarag patagtihon. Kung gusto tang malangit, sunda ang kinabuhi sa mga santos. Tato pa, kung gusto tang mga santos, kung unsa ang mga santos, nagantos, kita po mag-antos. Kamu ba malipay ba magantos? Hidanta naman ni gamay, kadipo-dipo na pangita o kasi tambal palit o parestamo, sakit na kayo, di kita malipay magantos. Kasagaran sa Katoliko no panahon, di na kanahan magantos. Sa nagtol magasulti, tapuan na. Na kanang mga kasagaran na ba ron? Kasagaran handohan na tayo kita handay-handay ang ilahan. Kinahitawag ito gawas. O diya, nalimpay ang ginawa. Tapuan na kaita. Yan, kinsa pa mga pamilya haron magsikampo ka lang. Magsigrosaryo. Kinsa pa mga pamilya. Uwa na tabaliwat sa mga santos. Na kinsa may kugihan mo simba ka naglaw. Nabay ka naglaw mo simba atos parokya. Uwa, tiyan mo. O niya, mo nang nga, isuroy ni ka na ito pagpahilundom na ito ba? Nga unta, ma-inline ang atong pagkinabuhi diha sa kinabuhi sa mga santos. Brad, nga nung mo dangok man mo santos. Kana, lain kaya ito, tayo patamudong na na. Sa Biblia, hinumduman na ito, duha ka larawan ang giskutan. Larawan na ginili, sabi ba sa Biblia ninyo, eh? Sabi ba sa? Diyan po. Wala na lagi may Biblia. Kano sa araw ito magamit? Awa na gamit-gamit. Pero meeting na din siya magamit. Ay, ermitan niyo kung gamiton. Agay na po simbahan. Ayaw po sa liga. Na-question na mo sa ligi. Mga pangutan na ba? Sharing. Katura. Pero pa sa kimangin ka, araw mo ka mo sa Biblia ba? Hindi ka masigre mong salig. Pero meeting, wala ba na Biblia? Ako na po. Araw magbasa tanan ba? Inagbasa araw mo lantaw pagkukuban sa Ebanghelyo, araw magamit na yung tampon, maluway po sa inyo ang Biblia. Ang kasagaran ng Biblia sa Katoliko ko, kay ipang nakukupan, sa live tinukan, nagupa na, kay sige magamit, sa Katoliko, gasinaw sa abo. Oo na tinukan. Karon sa Biblia, doon ay duha ka matang sa gitawag na ito og larawan. Na larawan na ginili, og naapoy larawan nga gitugon. Ang larawan nga gidili, katong larawan sa Diyos. Muna sa Exodus 20, versikulo 3, kato 5. Ang larawan nga gitugot, kanang dili ni mo himuong Diyos. Sa ato pa, sa Biblia, tibok dagan sa Biblia, maunig. Ang larawan nga imo, ang tanang larawan sa Diyos, gidili. Pero dili tanang larawan, Diyos. Ang sayang gingon, ang tanang larawan sa Diyos, gidili, pero dili tanang larawan, Diyos. Sa ato pa, dili tanang larawan, gidili. Nasabtan. Dami mga larawan na gitugot. Panalitan, bitin na tumbaga sa Números 21, versikulo 8. Larawan sa kirubin, sa angel, sa kirubin sa Diyos. Kirubin itawag ka ng ilang angel. Larawan, gigamang larawan. Nadayan sa maong templo. Sa Exodus 25, versikulo 17 at 22. Nagdupa pa yun. O niya karon ng pangutana, gidili mo na wala. Basta ang larawan, dili ni mo sibahong nga Diyos, wala na gidili sa Biblia. Ang gidili niya, kung isipon mo, zaman,
Diyos ang maong larawan. Kini bang larawan sa mga Katoliko nasupak ba ni sa tuwang Katolikong pagtuo? Wala. Kay why Katolikong bukan nga nag-isip na ang larawan Diyos. Unsay rason gani? Ngano na atay larawan aron mapahinumduman ta giun sa pagkinabuhi kini mga tawhana ngadto kang Kristo. Kung ang imong pag-ilas sa larawan giisip nimo lang daay gahom nan dili na maoy doktrina sa Katolikong simbahan. Amen. Karon, ngano mo dagop man ta og santos? Hala. Ngano mo dagop og santos? Di ba, Brad? Kita Katoliko, Brad, kay sige ta rosaryo. Kada adlaw, unya na rosaryo sa Carme, Batuan, Tibok Bohol, pero tinakanan tao, Tibok Pilipinas, na ay nang rosaryo. Madugog pa kanas mga santos, Brad, nga mamiri, Brad. Pero naman naghana. San Antonio, Brad, libot ani atong Carme, daghan kayo pila ka libo ring Katoliko. Madungog ka na San Antonio, Brad. Kamu, madungog dili. Ha? Wala sa mga Bibliang madungog na. Mayroon tagmadungog kita mga like tinuan kami kang patay naman na sila. Sama ba ito na? Alam ka mo, patay naman ko na. Yan, mas lupa na, patalangit ang mga taon na. Sa Biblia, hinumduman na to, na ang pagdangop sa mga santos, daka na naandan sa mga Hudyo. Pantalitan, sa Hebreo 12, versikulo 23, niduol kamo sa Dios, o diduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa ito pa, naay mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kung sa nahingpit na, o na nga, santos, hingpit naman, nga giduulan na sa mga Hudyo. Nan pangutara karon, makadungog ka na sila, Brad. Laban sa mga Mary, pwede na ka na. Makadungog. Sa Gipadayag 5, versikulo 13, mo na gingon. Sa dihang si San Juan, naging pakitaan ng langit, beatific vision. Gipakitaan gipatilaw og langit sa San Juan, unsa yang nakita, unsa yang gisulti. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat, ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila nga nag-ingon alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero ang pagdahig dungog ug himaya ug gahom hangtod sa kahanturan. Nadungog gani ni San Juan nga gipatilaw ra sa langit, beatific vision. Nga wa pa siya malangit, nadungog ang tantingog sa binuhat sa tibuok kalibutan. Mao na makadungog pa mga santos, perting dungogan. Ano man kay naiusa man sila ni Kristo na langit sama ni San Juan. Karon Brad, ngano mo pa angko mo sa santos? Arita, ngano mo pa angko sa santos? Ang tubag diana kay wa tay angay. Lisod pudunggon ang atong pag-ampo. Ngano mo? Ang prinsipyo sa Balaang Kasulatan, sister, sa San Juan 9, versikulo 31, unsa may ingon? Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa gisugo kanila. Unsa gingon? Sa Biblia, nasayod kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasasala. Nakisa may paminawon sa Diyos. Kadtong nagtahod kaniya o nagtuman sa gisugo kanila. Kung sa may sugo sa Ginoo, ayaw mo batong maglaing Diyos, gawas ka na ko. Naisimba bata ka na Domingo. Wa ba tayo Domingo nga wala to si Piata? O si? O nang lisod tanunggon. Nga naman, kaya wa man tanugtuman sa sugo. Karon, ningon ang Ginoo, ang inyong idili-dili sa kalibutan, idili sa langit. Sa Mateo 16:19. Sa ito pa, unsay itugot simbahan dili sa kalibutan, itugot sa langit. Unsay idili sa kalibutan, idili sa langit. Sa ito pa na ay authority ang simbahan, tubay na tulos. Now, pag-ingon sa simbahan, nga no to pills. No to contraceptions rather. Di tanang pills, mga IUD, mga usa pa na contraceptives diha. Karon pamunta na, gisunod ba nato na? See? Mao na lisod at adunggon sa Dios kang ingon sa Kristo. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa makasasala. Karon pag-ingon sa simbahan nga no to divorce, ni suporta ka sa divorce wala. Ang uban mo suporta, ang uban di. Karon pag-ingon sa simbahan, no to vote buying, dili ta mo dawat og kwarta sa eleksyon.
Di ba ta masuko, di ta ilista sa lider? Oy, di ba ta manimig pa? Anawa? Mauna nga di, kita paminamos Ginoo ni kalakiha, kaya di mata mo sugot sa sugo simbahan. Sa San Lucas 10:16, ang namati kaninyo, namati kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Kung namati ka sa simbahan, namati ka ni Kristo. Nagsalikway ka sa simbahan, nagsalikway ka ni Kristo. Nasabtan. Karon, ngano man brad ka mapaampo ta santos tungod kay wa bantay anay, maunang adto ta magpaampo ni nagpatabang tas mga santos magpatabang ta. Ngano man kay ang pag-ampo nila mao'y dakog kahimuan. Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Mao na kita magpaampo sa Mag Santa Maria, iampo mo kami. Pero mapampo matablar wala kita anay. Kisa may amayan be. Para gani sa mga laing tinuan, bingon sila nga. Bingon sila. Brad, ayaw na mapampo sa mga santos, Brad. Direct to God lang bro, Brad. Wala na sila. Pero matinga ka, direct to God sila. Ang ilang doktrina direct to God. Pero kung mag-multi, kung board exam, mag-ilahang mga membro, ilang mga bata nga estudyante, muna sa man, Pastor, iampo ko, Pastor. Ha? Tala mo na! O niya, sa radio, at sa oras, DWDL, karoon kay Paula, hinay na ba na? Chatan na lang ako nga, masing kukuha pang time sa radio. Dugar ko nang andoy, DWDL, pero mahalan lagi ko kay libo kape ng oras. Ha? Ng oras na. Wakoy pamangkinan sana. Panggatas na may igor. Karon, unsa may igor sa 1991. Makanuay mo kadugom. Sa una tigdong na ko ang DWDL. Dala mo na ako Padre Greg sa Pasanan Mas Padre. 2018-19 sige ko ng DWDL. Ordang lang yun kay Pang-Finance. Mahal yun. Kaya ako yung tiyak ko sinima na 4,000 ang buwan sa mga na. Karon, sa DWDL, umutos pastor. Tingnan pastor ka. Kung dunay nagmasakiton ka ninyo, kung ganahan mo maayos inyong mga balatian, itapion ang inyong kamot sa radyo o ako kamong ampuan. Ingon, ang doktrina, direct to God. Di ko masakit, di ko rin sukalas, ginawa ka na, paano mo mas pastor? Kung powerful ang pag-ampo ni pastor, unsa na ka ang pag-ampo ni Santa Maria? Kung para sa mga pastor, malangit na sila, kay luwas na sila, unsa na kang ginahan sa Ginoo, di na naman impirno na ito. Asa na mas powerful? Si pastor o si Mama Mary? Ako na magpaampo ito ta, asa may mas magamhanan dahil? Si pastor o si Mama Mary? Asa may mas madunggon sa Ginoong pag-ampo? Uy, kibaw mo nga sa dihang pagsud ni Kristo sa lawas ni Virgen Maria. Diingon ang anghel sa Lucas 1:35, og ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Mao na kitang Katoliko, mapadangog sa Mama Mary, mudangog jud ta. Ngano man kay si Mama Mary mismo nag-ingon ini. Sa Lucas 1:48, sukad karon ang tanang katawhan mutawag kanako bulahan. Sa unsa man pamagi ning tawag ka bulahan? Mao nang pag-imayat ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Unsa gigon sa Biblia? Tanang tao mutawag kanako bulahan. Ngano man mutawag ang lain tinuan og bulahan? Tao na sila o unggoy? Tao may ginon dire. Ang tanang tao mutawag og bulahan. Mao nang kitang Katoliko, ang ato lang ini, pero mao ni kondisyon, may kondisyon. Unsa man ang kondisyon? Kidahanglan na sa dihang mo dangog pag santos, maningkamo ta mausa mga itong kinabuhi nga mabarihan ta sa mga santos. Giunsa nila pag kinabuhi ngadto ka Kristo. Pero sige dangog santos, way kabaguan sa imong kinabuhi. Useless ng imong pag-ampo. Amen. Kay bawo mo, mas dali dunggon ang pag-ampo kon ubanan sa buhat sa kaluoy. Buhat 6:4. Ngayon sa maniya, ang imong pag-ampo buhat sa kaluoy mo ay gidungog sa Dios. Nganong gidungog ang imong pag-ampo? Muna kita, kinahanglan tan mo himo tagbuhat sa kaluoy. Kaya mga santos, manggiluluyon din sila. Amen! So, dire ko taman kay alas 9 na nagpupos na mong oras o tak na. Salamat sa iyong pagpaminaw. Uy, nihatag ba mong slack sa katong convention? Nihatag ba ni Camilla? Awali mo kay Bob? Kato mag-i-bison, bita to? Katong dito na ibaw to. Nihatag to. Salamat sa inyong paghatag kay pagka Sabado, naghimo man ang safe day tayo sa isang convention.
So daghan kayong snacks, salamat kayo kay wa jud mahubas ang snacks sa hapit to sa kalibo ka tawo nga nitambong pag Sabado. So salamat kayo kay kami rin tayo nagplaster kay mga may grupo nga may raman may. So kayo lagi ko mag-seminar pa kay apologetics sa atong naging mga panahon ni Padre Mark. So salamat sa inyong paghatag og snacks kay dako jud kalipay nag-awas-awas pirti jud kusugan nila sa snacks na to. Palakpakan nato ang Ginoo. Salamat ug maayong buntag.